Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. VP Inday Sara, binulgar ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwa ng kuting ng Norte at ang kanyang tanging ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nga natin makikita na talaga nga ang rason kung bakit nagkakagulo ang kampo ng kuting na ito at ang kampo ng mga Duterte ay dahil sa mga kaso at mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan nitong presidenteng kuting na ito. Sa mga hindi nakakaalam, ay itong kuting nga pala na ito ay sangkot dati umano sa pork barrel scam na ginawa nitong Napoles at isa nga itong kuting na ito sa mga nakinabang sa pera ng nanganggaling sa kaban ng bayan. Sa mga nakakakilala dito kay dating former President Rodrigo Roa Duterte ay talagang pinakainisan nitong Tatay Digong natin ay ang opisyalis ng gobyerno na magnanakaw at sinungaling. Mainit din ang usaping hidwang Rafi Tukmol at Senador Bato Calvo de la Rosa. Tila ba naghamon ng suntukan itong Rafi Tulfo na ito sa Senado dahil nga umano ay hindi napagbigyan ang kanyang kagustuhan. Matapang nga umano itong tukmol na ito. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari, bumahag din ang Yagba dahil siya din ang unang nag-walkout. Tapang-tapangan, duwag din pala, nakakasuka, peking tapang, umuwi ka na lang o di kaya magresign ka na lang, Rafi Tukmol. Yan ang sigaw ng taong bayan. Naging usap-usapin nga ito sa mundo ng social media at hindi rin napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Akala kasi ni Rafi Tulfo nasa Radio 5. Di niya alam na nasa Senado siya. Mayabang talaga. Kabastusan yung pag-walkout niya. Mabuhay ka ba to? Inday Sara Duterte for President. Sa ginagawa niya, wala siyang kinakampihan. Nagpapaalala lang siya na magsitigil sa DHL. Wala na kaming tubig dito sa DSI 3 or District 5. DHL, sinasamantala ng mga oligarko na sa itaas ang presyo ng bilhin at wala nang dumadaloy na tubig dito sa NCR. Idol ko si Senator Tulfo sa pagtulong ng mga mahihirap pero hindi pa siya bagay maging president. Pero sa pag-walkout niya sa hearing with Senator Bato, isang mali na wala ang paghanga ko sa kanya. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Junior. Okay, yun pa lang na statement ni VP Sara ay malaman na yun. Malaman na yun. Meron na yung meaning. Ano bang ibig niyang sabihin doon? Ibig niyang sabihin, kapag uuwi siya sa Davao at magkita-kita siya sa kanyang pamilya, particularly sa kanyang tatay na si former President Duterte or sa kanyang mga kapatid, hindi nila dinidiscuss ang tungkol sa politika. Okay? Hindi nila dinidiscuss. At I can say na hindi nagsisinungaling itong si VP Sara. Bakit ko ba nasabi yan? Consistent siya sa kanyang mga sinasabi. Dahil sinabi na niya ito noon. At mismo si Presidente Duterte, sinabi rin niya noon dati sa kanyang mga speech na hindi sila nag-uusap sa kanyang anak when it comes to politics. Kahit nga yung mayor pa siya sa Davao, itong si VP Sara, kahit mayor si VP Sara at vice mayor itong si Duterte, yung kanyang tatay, hindi nga sila nag-uusap tungkol sa politika. Yan ang sabi nila. Hanggang na presidente itong si Duterte, at itong si VP Sara ay naging mayor sa Davao, hindi sila nag-uusap tungkol sa politika. So sinabi yan ni VP Sara na ngayon, kahit magulo na ang mga DDS at ang mga loyalista, nakita ko pa nga yung latest post ni VP Sara at ni Duterte, sabay-sabay silang pumunta sa isang burol.
nandun sila. Okay? Nagpapapicture pa nga si VP Sara at si former President Duterte. Pero I believe na hindi talaga nila pinag-usapan ang politika. Ano ba ang stand mo? Come to think of this, kahit nga sa pagdesisyon ni VP Sara na maging Vice President siya kay PBBM, ay hindi nila yan napag-usapan ng mag-ama. Okay? Hindi yan pinayuhan ni Duterte na wag kang tumakbo na dyan, magpresidente ka, walang usapan. Okay? Meaning to say, hindi kontrolado si VP Sara sa kanyang mga desisyon. Okay? This is when it comes sa kanyang side, sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay. Okay? Hindi nila pinag-usapan yan at hindi siya kontrolado ng kanyang tatay. And that's a good thing. Sa kabilang banda naman, on the side sa grupo ng mga unit team, kung meron pa bang unit team sa ngayon, on the side ni PBBM, hindi rin, yan ang sabi ni VP Sara ha, hindi rin ito pinag-usapan ni PBBM na meron bang mga pinagsasabi si PBBM na, oy, Inday Sara, ano ka ba talaga? Magkakampi ka ba sa iyong tatay? Ikaw ba ay titiwalag na sa unit team? Walang mga ganong usapan. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Hindi nila pinag-usapan rin yan ni PBBM. And I know for sure na itong si PBBM, mahiya naman itong pag-usapan ni VP Sara ang kanilang nangyari tungkol sa kanyang tatay. Okay? They are very good friends. Ha? Itong si PBBM at si VP Sara. They are really good friends. Nandoon yung respeto. Ha? Makikita mo ang respeto ni PBBM kay VP Sara and vice versa, VP Sara na nirerespeto niya si PBBM. Yung mga vloggers na nagpakalat na linagyan nila ng malisya na si VP Sara raw ay plastic, sa kanila yon. Dahil sa galit nila kay former President Duterte, dinadamay nila ngayon si VP Sara. When in fact, we can really observe na itong si VP Sara ay focus lang sa kanyang trabaho bilang DepEd Secretary. And I know for sure na si PBBM natutuwa siya dito sa mga excellent performance kay VP Sara. Wala siyang masabi dyan. Hahanapan mo pa ba yan ng mga pagkamali si VP Sara? Wala naman silang nakikita. Yung mga confidential funds issue, alam naman natin, may malis yun. Diba? Real talk tayo dito. Okay? So yun pa lamang, sa first statement ni VP Sara, hindi siya nangingialam dyan. That means to say na focus lang siya sa trabaho. Wala siyang kinakampihan. Because she is professional sa kanyang posisyon ngayon. Okay? Continue. Play. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. So, nagbigay siya ng mensahe kay PBBM, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang tatay na si Duterte. That means to say, para na ring binigyan niya mensahe ang buong mga DDS at buong loyalista. Binigyan niya ng mensahe na you don't need to worry about me. Okay? The problem is not me. Kung meron mang problema ang mga Duterte at si mga Marcos, problema nila yun. Do not problem about me. Okay? Huwag nyo akong iproblema. Kasi ako, patuloy akong magtatrabaho. Message yun kay PBBM. Message yun kay Duterte. Okay? So, kung nababother itong si Tatay Digong na saan ka ba kakampi? Sa amin o sa yung Marcos na yan? O si Marcos naman, sabi, saan ka ba kakampi, VP Sara? Pumunta ka na lang doon sa kanyang tatay. Ano ba talaga? Walang ganun. Sabi ni VP Sara, no need to worry about that.
Because ako, gigitna lang ako. Kasi ako, mag-focus lang ako magtrabaho. So dito pa lang, kahanga-hanga ang ginawa ni VP Sara. She is very professional. Ako saludo ko sa babaeng ito. Kahit babaeng leader ito, sasaladuhan ko itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Nasa sitwasyon siya ngayon na pinakamahirap na sitwasyon. This is again sa kanyang tatay at sa kanyang running mate na si PBBM. Mahirap yun, guys. May binitawan ng salita si VP Sara tungkol sa tandem nila ni PBBM. At hindi niya yun, yung mga promises na yun ay hindi niya yun ipapalpak. Tuto pa rin niya ang kanyang mga tungkulin para sa taong bayan. Okay? Yun ang mensahe na yun. Play. Continue. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Okay. So, magaling yun. Sobrang galing yung sinabi niya. Ibig niyang sabihin, grateful siya sa dalawang leader. Sino yung dalawang leader na tinutukoy niya? Si former President Duterte at si PBBM. Yung dalawang leader yung former President at Presidente, both niya inappreciate. Grateful siya na itong dalawang leader, kudos to PBBM and kudos to former President Duterte, na hindi siya pinipressure ng dalawa. Meaning to say, hindi siya sinabihan na, hoy, Inday Sara, anak kita, bakit ka kumampi dyan kay PBBM? Ito naman si PBBM, hoy, VP Sara, ang plastic mo. Bakit ka pa nandito? Inaway na ako ng tatay mo. Walang ganong nangyari. Kaya nagpapasalamat siya kay former President Duterte, ang kanyang tatay, at nagpapasalamat siya sa kanyang running mate na si PBBM. And it's good to know. Papalakpakan ko si PBBM kung totoo man ang sinabi ni VP Sara. Palakpakan ko si PBBM na hindi ka nangingialam sa away ng kanyang tatay at sayo. Okay? Pero kay F. Eliza Marcos, nagpapakita ka lang na plastic ka talaga. Ipinapakita mo talaga na hindi ka professional sa iyong pagiging First Lady. You doesn't deserve to be a First Lady. Kung iisnabin mo lang ang Vice Presidente, that is an insult to the 31 million who voted to VP Sara. You are the First Lady. Kahit konting respeto na lang sa asawa mong si PBBM, hindi mo magawa. Diba? So, sabi ni VP Sara, itong dalawang leader na to, si Duterte at si Marcos, has a good heart. Has a good heart because nirirespeto siya bilang babae. Palakpak sa dalawa. PBBM and Duterte. Okay? Kasi tayo dito, kung merong ginawa na maganda, i-appreciate natin. Okay, Miss Butterfly, maraming salamat po sa presence ninyo. Ayan, moderator natin. Okay, continue. Continue tayo kasi medyo maiinit itong mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente. Play! Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ng pagkain, at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Okay, ayan. Anong ibig sabihin doon? Nag-mention si VP Sara sa mga problema ng Pilipinas. Merong mga vloggers na nagsasabi na ito raw ay pitik kay PBBM. Okay? Isa na dyan si Banatbay ang nagsabi na parang nagpitik raw. Na parang pitik ito. Na may problema dito sa bayan natin. May something wrong. Pero para sa akin, I will respect Banatbay's opinion about that.
Kanya yan eh. Walang problema. Ang sa akin, ang ibig niyang sabihin dito, hindi niya iniinsulto si PBBM, si VP Sara. Ang ibig niyang sabihin, mensahe ito kay PBBM at ni former President Duterte na unahin muna natin ang problema ng Pilipinas, ang basic na problema ng Pilipinas. Okay? Kung hindi man ito mensahe lang kay PBBM at ni Duterte, mensahe rin ito sa ating lahat. Mensahe ito sa mga supporters ni PBBM at mensahe rin ito sa mga supporters ni Duterte na marami tayong problema na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sa mga binabanggit niya, basic education, pagkain, bigas, many to mention. Unahin muna natin ito. Okay? That's one way of saying na mensahe ito para sa lahat. Okay? Pero ayon kay Banatbay, rerespetuhin ko. Sa kanya, pitik raw ito kay PBBM. Na there is something wrong sa iyong pamumuno bilang presidente. Pwede rin yun. Pwede rin yun na ganun. Pero ayoko bilang isang vlogger ni Duterte at kay VP Sara, no? DDS naman tayo, ayokong bigyang mali siya yung kanyang mga sinasabi. Okay? Ayokong bigyan mali siya as much as possible. Okay? Mensahe yun para sa atin na wag natin unahin ang pamumulitika. Wag natin unahin yung Marcos resign, VP Sara resign. Kung hindi, unahin natin kung ano yung mga problema na gutom, mga Pilipinong may sakit na walang pang-hospital. Yun ang unahin natin. Ano ang solusyon dito? Gumawa tayo ng batas. Gumawa tayo ng mga resolution na makatutulong ito sa ating lahat. Yun ang mensahe ni VP Sara. Continue, play. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. So binanggit na niya, okay? Ito yung mga problema, okay, na uunahin natin. Itong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni Corporal Crizalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. Okay, ito yung mga binabanggit na sobrang awa natin dito. Ito yung dapat nating babanggitin. Alam nyo ba kung bakit? Itong mga mainstream media ngayon, mas inuuna kasi yung galawang politika. Mas inuuna yung ano na yung sinabi ni VP Sara, ano yun na yung sinabi ni Duterte, ano yung sinabi ni PBBM, na ito namang mga mainstream media gustong mag-away-away ng salita sa media, itong mga leaders natin, itong government natin. Yan naman ang gusto ng mainstream media eh. Real talk tayo. Yun ang gusto nila. Headlines kaagad. Ito yung sinabi ni Robin Padilla, nag-walk out na si Tulfo. Ganun. Yun ang gusto ng mainstream media. Para mainit yung balita. Pero, dito ako parang namulat dito kay VP Sara. Lorna Mauricio, ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa 320. Ang kay VP Sara, unahin natin itong mga government officials, mga sundalo PNP na nasawi yung buhay sa pakikipaglaban sa atin. Okay? Yung mga kalaban ng gobyerno. Kasi ito yung mga real heroes natin. Binuhis nila ang kanilang buhay para sa seguridad ng ating mamamayang Pilipino. Seguridad ninyo, ko, nating lahat. Binuhis nila ang kanilang buhay. Binuhos nila ang kanilang buhay dyan. Okay? So bakit natin pagtuunan ng pansin ang pamumulitika?
ang away politika, bakit natin pagtuunan ng pansin na merong mas pagtuunan natin ng pansin itong mga taong itong nagsakripisyo sa atin. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara sa kanyang mensahe dito. Sa mga pangalang binanggit niya. Binanggit niya ito bilang respeto, bilang pakikiramay. Proud tayo sa kanila na hanggang sa huling hininga nila, binuhos nila ang kanilang buhay. Kaya kayong mga taga-kongreso dyan, na ang inuuna ninyo ay tiyatsa, inuuna ninyo yung mga pamumulitika, inuuna nyo yung mga pag-inspeksyon kay Kibuloy, yung mga SMNI, ganun ganyan, ang kakapal ng mukha ninyo. Inuuna nyo pa yung pagpunta doon sa ibang bansa. Mr. President, unahin natin itong sir. Bigyan natin pansin itong yung mga sundalong namatay. Dadamay ko na lahat ng government officials. Unahin natin ito. Okay? Continue. Play. The death of four Maraming salamat, Lorna Mauricio, sa pakape. Maraming salamat po. soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Ito nakakabahala ito eh. Dapat tayong taong bayan, let's be aware na meron tayong ganitong problema. Ito yung malaking problema natin. Yang mga kalaban ng gobyerno na kinawawa ang ating mga sundalo. At ngayon, ikaw dyan, Franz Castro, kung ano-ano ang maisipan mo na anong gawing kakasuhan mo si Kibuloy, kakasuhan mo si Duterte, kakasuhan mo si VP Sara, yun ang inuuna mo. Unahin mo itong mga sundalo. Kay hirap-hirap ng ating bansa, mas inuuna pa yung pamumulitika. Ang kakapal ng mukha ninyo. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan, suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sayangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita nga kita huyang tubangan sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Okay. Ang ganda-ganda ng sinabi mo, Vice President Inday Sara Duterte. Sasaludo kami sa mga sinasabi mo, Madam President. Sasaludo talaga kami. Alam nyo ba, kayong mga vloggers na bumabatikos kay VP Sara, isa na dito si Coach Jarrett pinabatikos niya ito. Ang kakapal ng mukha ninyo. Si VP Sara na mismo ang nagsasabi, huwag natin pagtuunan ng pansin itong pamumulitika. Okay, let's say, both sides. Si Duterte, namumulitika. Si PBBM, namumulitika. Si Romualdez, namumulitika. Nakakahiya na tayong lahat. Idamay ko na lahat para fair tayo. Kasi I don't believe na itong si former President Duterte ay namumulitika. Kasi galit lang itong si former President Duterte dahil sa ginawa ng People's Initiative na yan. Doon nagsimula ang galit ni Duterte. At dito, sa kanyang anak na in-issue dun tungkol dito sa confidential funds. Kaya galit yan si Duterte. Ikaw, Presidente Bongbong Marcos, running mate mo, ka-unity mo si VP Sara, hindi mo naman lang pinagtanggol. Yan ang ikinagalit ni Duterte. Okay? Hindi namumulitika si Duterte. Pero sige, idamay na natin. Namumulitika lahat. Sige, idamay natin. Pero, ito lang ang babae na si Vice President Sara Duterte ang nag-neutralize sa ating lahat. Itong mensahe niya na to is very meaningful ito sa bansang Pilipinas.
Kaya as of now, masasabi ko talaga, you will be the next president, madam. Pasok sa banga talaga na magiging presidente ka, Madam VP Sara Duterte. Pasok sa banga. Marunong ka talagang makinig sa taong bayan. Ang mensahe niya na to, ibig sabihin, huwag tayong magpadala sa away ngayon pa sa politika. Away ng mga DDS at loyalista. Unahin muna natin itong mga kasundaluan natin. Unahin natin yung main problem natin. Ang ibinibida ni VP Sara dito sa kanyang statement ay ang mga sundalo na nagbuhos ng buhay para sa seguridad natin. Now, if you are listening, Presidente Bongbong Marcos, puntahan mo ang kasundaluhan. Magpakita ka doon ng moral support. Kahit moral support lang. Laking tuwa na yan ng mga sundalo. Oh. Ang sarap sabihin, ang daling sabihin na hero yung sundalo, di ba? Kahit nga ako dito, nagdadakdak ako na saludo tayo sa sundalo. Pero if we will try to analyze, if we will try to put ourselves sa sitwasyon ng mga sundalo, ang hirap-hirap. At may guts pa kayong mga kongresista dyan na laging namumulitika. Pangga Mercy, hello po sa inyo, Pangga Mercy. Oh. 'Di ba? Kayong mga lahat ng namumulitika diyan sa Kongreso, mahiya-hiya naman kayo? Mahiya-hiya kayo? Mas inuuna pa yung kay Kibuloy o Riza Hontiveros. Mas inuna pa yung prangkisa ng SMNI. Ganyan ba yan kaimportante? Ang SMNI nga, tumutulong na nga dito sa mga sundalo na ibinabalita kung ano ang mga nangyari sa sundalo. Tapos, dahil sa pamumulitika nyo, gusto nyo nang tanggalan ng prangkisa ang SMNI para kung meron kayong kabalastugang ginawa, hindi na mabalita ng SMNI. Kasi pulpul naman talaga lahat ng mga mainstream media na takot rin. Takot rin itong GMA, itong News 5, itong UNTV, takot rin naman ito Pinifilter nila ang kanilang mga binabalita kasi takot rin silang mawala ng prangkisa at mag-initan sila. It's very obvious. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Wag na. Real talk tayo dito. Talagang pinag-initan nyo ang SMNI, si Kibuloy. Diba? Wag na. Ihinto na yan. To make the long story sa statement ni VP Sara, nananawagan siya kay PBBM at ni Duterte na unahin natin itong the real problem sa Pilipinas. Yun ang mensahe. Hindi lang kay PBBM, hindi lang kay Duterte, pati itong mga supporters. Tayo. Okay? So, mga kasundaluhan dyan, ito yung mensahe ko sa inyo, AFP, mga sundalo. Maraming, in behalf of my viewers sa Donmar TV, sa lahat ng mga DDS, sa lahat ng mga loyalista at mga dilawan sa buong bansa natin, maraming salamat po mga kasundaluhan natin. We are very thankful sa inyong sakripisyo sa amin, sa seguridad dito sa Pilipinas. Salamat po at hinarang nyo, pinoprotektahan nyo ang ating bansa at ang ating mga taong bayan. Maraming salamat po. In all, sa buong puso naming pasasalamat sa inyo po. Maraming salamat sa mga kasundaluhan. Okay? Put that sa inyong chat, ha? Sa mga comment niyo, sabihin niyo diyan, salamat po AFP, maraming salamat sa inyong magbigay kayo ng mensahe diyan para naman kung merong mga sundalo diyan o pulis na mga nanonood ngayon kahit sa ganung
isuporta natin through dito sa ating comment section. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kasundaluhan. Saludo po kami sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Okay? So maraming salamat, VP Sara, sa inyong statement. Ayan. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, sinampahan na ng patong-patong na kaso. Okay? At sabi pa nila dito, itong mga patong-patong na kaso laban kay Kibuloy, kung mapatunayan na si Kibuloy ay guilty, malaki ang possibility na habang buhay na makulong itong si Kibuloy. Okay? Yan ang ano nila ngayon, ha? Hindi pa nga na nahatulang guilty, pero binigkas na nila na habang buhay raw kapag mahatulang guilty. Ayan. Maraming salamat po, Milagros Wood, sa $10. Okay? Maraming salamat po sa pakapi nyo. At let's celebrate their first super on live stream. Ayan. Milagros Wood, maraming salamat sa pakapi po, sa pagsuporta nyo sa Don Mar TV. So, mag-react tayo dito sa balita na ito. Play! Walang piyansa at posible pang makulong habang buhay si Pastor Apollo Kibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampas sa kanya sa Pasig. Bukod pa riyan, pinapaaresto na rin ng Senado ang self-appointed Son of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kinasuhan na sa magkahiwalay na korte ng Davao City Prosecutor's Office ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Nahaharap ang pastor sa kasong sexual abuse at pangmamaltrato sa korte sa Davao City, habang Department of Justice na ang nag-endorse ng kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Ang mga kasong yan may kaugnayan sa mga umano'y pang-aabuso sa mga membro umano ng Kingdom of Jesus Christ ng pastor. Bukod kay Kibuloy, akusado rin sa mga kaso ang 5 niyang kasama na sina Jacqueline Roy, Crescente, Pauline at Ingrid Ganada at isang Silva Simanes. Ang mga kasong sinampas sa kanila sa Davao may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman sa pagmamaltrato. Pero ayan, marami nang nagpapasalamat sa ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Kung mahatulang guilty sa qualified trafficking, non-bailable o hindi pwedeng Winnie Kalingasan, like po tayo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Winnie. magpiyansa sa Kibuloy. Pwede pa siyang habang buhay na makulong at pagmultahin ng hanggang 5 milyong piso. Bukod sa mga isinampas sa kanya sa korte, pinaaresto na rin ngayon ng Senado ang pastor. Pirmado na nga ni Senate President Mig Zubiri ang arrest warrant dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite ni Senator Riza Hontiveros. Sana si Kibuloy din hindi tumakas. Okay. Ito yung alam naman natin, di ba? Alam na natin yung tungkol kay Kibuloy. Alam na natin ang storya ni Kibuloy, di ba? Ngayon, at the end of the day, sinampahan rin ng kaso itong si Kibuloy. Di ba? Ano ka ngayon, Riza Hontiveros? Nag-ending, kinasuhan pa rin si Kibuloy. So tamang-tama na hindi talaga pumunta si Kibuloy dyan sa sa hearing mo dyan sa Senado. Kasi wala walang ibang option si Kibuloy, Hontiveros. Kung pupunta siya dyan sa Senado o hindi, kakasuhan pa rin siya. Yan ang tama. Kinasuhan niya na nila si Kibuloy. Yan ang tama. Let's wait and see if itong si Kibuloy ay magko-cooperate dito. Kasi ang tamang proseso dito sa korte talaga. So ang masasabi ko sa iyo, Hontiveros, hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hindi mo nakukuha na si Kibuloy ay pumunta sa iyong hearing. You deserve that. Okay? Kasi kahit anong pasikot-sikot yung storya dyan, kahit anong kadramahan nyo dyan sa Senado, at the end of the day, kakasuhan pa rin si Kibuloy sa korte. At ito na nga, nangyari na nga. Kinasuhan na nga. Diba? Di tama pa rin si Kibuloy. Tama lang na hindi siya pumunta dyan. At kinasuhan na siya. At yun na ang tama. Okay?
So, iyak ka na lang, Hontiveros, sa kaplastikan mong patawa-tawa dyan. Iyak ka na lang. Kasi, yung mga isinusulong mo na gusto mo ang datingan, i-trial by publicity, kasi yan ang yan ang malagay. Trial by publicity yan kapag pumunta si Kibuloy dyan sa Senado. Hindi yun natupad. Dahil si Kibuloy ay hindi susunod sa iyo. Korte na diretso. Play. Kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders. Ay, Milagros Wood, maraming salamat po sa $50. Maraming salamat po sa pakape. Ayan, Milagros Wood, maraming salamat. Para hindi doon makatakas si Kibuloy. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, Milagros Wood, gawin ka na lang ng kitang moderator, Milagros Wood. Add as moderator po. I-add kita ng moderator. Maraming salamat po, Milagros Wood, sa pakape. iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw lahat ng kampo nila para maipaglaban at maprotektahan ang mga karapatan ng pastor. Nagbabalita mula sa frontline. So, yun lang ang pulot dulo ng balita na yan. Si Pastor Apollo Kibuloy ngayon ay kinasuhan na. Kinasuhan meaning kahit pumunta si Kibuloy dito, hahantong pa rin siya dyan. Okay? So, kapag napunta na ito sa korte, kapag hinihiring na ito sa korte, bawal na tayong magsalita tungkol dito. Bawal na nating pangunahan ang korte dito. Bawal na nating pangunahan ang both parties dito. Irerespeto natin yan. Okay? Para sa akin, this is a good news na kinasuhan na si Kibuloy. No? At tayo naman ng mga DDS dito, no? Sure, thank you. You're welcome po, Milagros Wood. At tayo dito mga DDS, ipag-pray na lang natin itong si anong tawag dito? Si Kibuloy, na naniniwala tayo kay Kibuloy, di ba? Pati itong si VP Sara naniniwala na walang kasalanan itong si Kibuloy. Na lahat yon ay paninira lamang kay Kibuloy. Kasi pati rin naman si VP Sara di ba? Dinamay nila na may dalang jaril si VP Sara doon sa Kingdom na Glory Mountain. Itong si former President Duterte at si VP Sara may dala-dala daw malaking bag na may jaril. Di ba? So, I would suggest sa mga kalaban nitong mga Duterte, kasuhan nyo na rin si Duterte at si VP Sara. Hontiveros, idamay nyo na si VP Sara at si Duterte. Kasuhin nyo na rin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Okay? Kasi doon sa korte, no, maglapagan dyan ang ebidensya. Doon natin makikita kung credible ba yung mga witness, credible ba yung mga biktima, at credible ba yung mga depensa ni Kibuloy tungkol dito. Okay? So, ayan. It's a good thing na napunta na ito sa korte at hindi na mangingialam si Hontiveros dito. Tulungan mo na lang ang mga witnesses at ang mga biktima, Hontiveros, na humanap ng abogado. Okay? Yan nasabi ni Yancy Hill. Kung tunay ang mga witness mo, bakit mismong mga magulang nila ay galit sa ginawa? Yun na nga Yun na nga. Di ba? So much with that, punta tayo dito. Kita nyo, si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo is sumulpot ang pangalan ni Raffy Tulfo ngayon. Bakit ba sumulpot ang pangalan ni Raffy Tulfo? Kasi ito raw yung malakas na kalaban ni VP Sara sa upcoming 2028 election kung ito ay tatakbong presidente. Di ba? Merong mga ganyang kumakalat na mga istorya, mga nagsasabi. Ma'am Lichan, Sisa Virus, umanda ka sa Ayan. So, ngayon, ako nakikita ko kay Tulfo, hindi talaga siya pang presidente. I'm sorry to say gusto ko si Senator Tulfo. Gusto ko siya kasi marami siyang tinutulungan. Do not get me wrong
Marami siyang tinutulungan, mayroon tayong mga pobre na mga kababayan natin na talagang minadali niya ang proseso para lamang mabigyan ng hustisya ang ating mga pobreng mga mamamayan. Magaling yun. Okay yun sa akin. Pero itong ginagawa niya kay Senator Bato de la Rosa na nag-walk out siya, this only shows na hindi siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Dito ko talaga na-conclude kanina nung nakita ko. Kasi if you are a president, dapat marunong kang mag-control sa iyong emosyon. The fact na nag-walk out ka, parang ginive off mo na yung sitwasyon. Dapat hindi ganun, Sir Tulfo. Okay? Kahit nga si Bato de la Rosa, medyo hindi niya nagustuhan ang asal mo na nag-walk out ka. Kaibigan kayo, di ba? Alam ko naman na nag-uusap kayo diyan sa Senado, Sir Tulfo, di ba? Pero nung nakita mo ang kapalpakan ng mga reasoning ng mga kapulisan, nag-walk out ka, di ba? At naiinsulto si Bato de la Rosa dahil ang sitwasyon, ang dating doon, sir, is parang binibaby ni Bato de la Rosa itong mga AFP. Which is, ipinilawanag yan ni Bato de la Rosa na hindi niya binibaby itong mga AFP na ito. Kung tutuusin nga, marami siyang na-contempt na mga kapulisan na hinihiring dyan sa Senado. Yung mga pasaway na pulis. Okay? So yung pag-walk out mo, medyo lumampas ka sa borderline. Naiinsulto si Bato de la Rosa. Okay? So tingnan natin itong kabuuang balita na ito. I-react natin ito kung ano ang nangyari. Okay? Play. Nag-walk out si Senador Raffy Tulfo sa gitna ng pagdinig kaugnay ng isyong kinasasangkutan daw ng mga pulis Bulacan. Nainsulto naman si Senator Bato de la Rosa sa inasal ng kapwa senador. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Pag pulis ang may kasalanan, bini-baby-baby. Bini-baby-baby. Yan ang sabi ni Raffy Tulfo. So sino ang pinatutungkulan mo doon? Sapul na sapul si Bato de la Rosa dyan. Nasasaktan si Bato dyan. Bini-baby-baby. Huwag sanang ganun, Sir Raffy Tulfo. Unawain mo muna yung sitwasyon, sir. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Tama rin naman si Tulfo dyan. Tama rin dyan si Tulfo. May punto si Tulfo na kung government official ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, na may kasalanan ka, bini-baby-baby. Alam ko naman dyan. Pero kung ordinaryong mamamayan ka, kaagad kulong ka. Tama ka rin naman dyan, sir. Pero on the part dyan, dapat hindi ka nag-walk out. Sinabihan mo si Bato de la Rosa kung ano yung problema, ano yung kulang, para mapag-usapan. Kasi ang walk out, that's a sign na disrespect yan kay Bato de la Rosa. Yun lang naman ng mali mo, nag-walk out ka. O matatagpuan na ng patay. Ito ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Dangerous Drugs. Kaugnay ito sa isang operasyon sa Bulacan kung saan nakasuot daw ng bonnet. Sabi pa ito ni Wilfrida Paho, you are right po, Tulfo thinks he's better than anyone else. What Tulfo did from walking out was immature. Ayan, meron nang nagsasabi na immature yung ano. Kasi tinitimbang ko talagang binigyan ko ng pag-uunawa yung ginawa ni Tulfo. Inunawa ko kung tama ba yung pag-walk out. Kasi yung mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo dyan na gusto niyang nagalit kasi siya na paiba-iba yung explanation. Walang mali doon. Pero yung pag-walk out, doon ko nasabi na, anong purpose mo doon? Kung may problema kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang pag-handle dito sa mga AFP, sabihin mo diretso sa kanyang mukha.
Kung may respeto ka kay Bato de la Rosa, magprangka ka sa kanya. O, ikaw, Tulfo, magaling ka lang magprangka sa mga ordinaryong tao. Pero sa harap ni Bato de la Rosa, hindi mo kaya. Nag-walk out ka lang. So kinain mo rin yung sinabi mo na ang pobreng mga mamamayan kulong agad. Pero itong mga nagtrabaho sa gobyerno, binibaby-baby. Oh, ngayon, bakit hindi mo maprangkahan itong si Bato de la Rosa na if you think na si Bato ay may kamalian dito? Oh, mali ka rin, sir. Bakit ka nag-walk out? Hindi yan ang tamang solusyon sa problemang itong hinaharap mo. Kasi kung i-think natin na ikaw ay the future president, kung gusto mong tumakbong presidente, kung merong problema ang Pilipinas na mainit ang ulo mo, mag-walk out ka. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Oh. Kung ngayon, ikaw ay haharap doon sa inyong mga gabinete, ikaw ay presidente, tapos nakikita mo, sablay yung mga gabinete mo, mag-walk out ka. Yan ba ang tamang solusyon? Hindi. Di ba? Ako, idol kita, saludo kami sa iyo, Rafi Tulfo, pero dito sa ginawa mo kay Bato de la Rosa, mali, sir. Sablay. Sablay ito. Oh. Ako nga, nagdadalawang isip nga ako ngayon kung babanatan kita kasi idol kita. Alam kong nasa tama yung mga ginagawa mo, pero dito, sabi ko, hindi, real talk tayo dito, mali yung ginawa mong pag-walk out. Kung may mali si Bato, sabihin mo in front ni Bato. Hindi naka-uniforme at walang search warrant ang mga pulis noong 1 taon. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. Lalo pang nag-init ang Tama lang naman yung kinampihan ni Tulfo dito, ha? ulo ng Huwag nyo akong don't get me wrong about this, ha? Wala akong problema sa argument ni Tulfo dito. Okay? Galit siya sa mga pulis. Yun ang galit siya sa mga kapalpakan ng pulis. Yun ang kanyang kapalpakan ng mga reasoning ng mga pulis dito sa hearing. Doon lang ako sa walkout na medyo sablay yun. Sa hindi magkakatugmang salaysay ng mga ipinatawag na pulis kaugnay ng search warrant. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong 3 alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Tinulungan din siya ni Senate Committee Tama yun, Sir Tulfo, na prangka ka. Tama yun. on Public Order Chairman Sigawan mo rin si Bato. Wag lang yung mga pulis ang sigawan mo. Sigawan mo rin si Bato kung may pagkukulang siya. Bato de la Rosa sa muling Kasi ganito sobrang emotional itong si Rafi Tulfo to the point na nagsisigaw siya sa Senado. Which is, I think naman, mali yun. Dapat compose ka pa rin. Dapat statement pa rin kasi Senado yan. No? Kasi kung magsisigaw-sigaw ka dyan, para mo na ring sinabi ng mga invited nyo dyan na pwede pala tayong sumigaw rito kung magalit tayo. Diba? Diyan nga, hindi nga pwedeng umiyak Ang sa Senado, kung ano yung detalye ng problema, yun lang. Dapat wala kang emosyon. Technicalities will be deal with professionalism. Okay? Ang mali lang dito is sumisigaw. Kasi yung aking i-compare yung mga nagdaang mga senador nung panahon ni na nung time ni na Miriam Santiago, no? Si Santiago naman hindi sumisigaw. Merong sigaw pero hindi kagaya kay Tulfo na talagang authoritative. Ang kay Miriam Santiago dati, Miriam Defensor, Senator Miriam Defensor, is may halong intensity lang. Yung bang, kasi meron kasing mga statement na kailangan mo ng diinan ng intensity to project the meaning sa
pag-deliver ng inyong statement. Pero dito sa nakita kong Senator Raffy Tulfo, hindi eh. Para lang siyang nagmumura na parang nasa kanyang programa sa Raffy Tulfo in Action. Yung ang nakikita ko. Okay? Pero di ko lang alam ha kung sa technicalities, kung may nilabag ba si Tulfo sa kanyang pagsigaw-sigaw dyan. Okay? Hindi ko lang alam kung pwede lang yan. Pero as much as possible, ang ma-advise natin is dapat compose pa rin. Diba? Kung pwede nating itanong ang mga question without shouting, mas mabuti yun. Diba? Lay. Kumpirma sa mga pulis kung talaga bang lehitimo ang operasyon o hindi. Klaruhin natin. Sabi dito ni Lucky 1960, galit si Tulfo dahil hindi siya makapera. Dahil sa PCSO, galit rin siya at may milyones siya natanggap. Wala tayong ebidensya dyan, Lucky 1960. Covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Ma'am Lichan, bastos yung Tulfo na yan, edukado yan, pero PCSO, tamimi yung Tulfo na yan. Bakit? Dahil ba sa 1 billion? Anyway, wala naman tayong ebidensya dyan, pero ganyan rin si Tulfo eh. Merong maraming gusto, nagkagusto dito kay Tulfo na mga mamamayang Pilipino, meron ring nasasablayan sa kanya. Okay? Ako, gusto ko yung mga pagtulong niya sa mahihirap. No? Pero sometimes, ang aking mapuna lang sa kanya, dito na sa Senado, medyo nasosobrahan na yung kanyang mga style na parang, especially itong pag-walk out. Para sa akin, lampas siya sa borderline dyan. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Oh. Pero tingin ni Tulfo, tila binibibi ng dating PNP chief ang mga sangkot na pulis. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao. Ayan, sinitan na ni Tulfo. Kasi si Tulfo, masakit yun kay Bato de la Rosa. Sinabihan mong binibaby eh. Sabi mo, klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao. Ulitin ko Binibibi ng dating PNP chief ang mga sangkot na pulis. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito ha. Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang Yun ang nangyari. Alam ko, Senator Tulfo, frustrated ka. Pero dahil dito, si Bato de la Rosa, napahiya mo eh. Napahiya si Bato doon sa sinabi mong binibaby. Tapos, nag-walk out ka pa. pagdinig. Dito nilinaw ni Bato na hindi binibaby ang mga sangkot na pulis. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo dati. Kasi si Bato, as much as possible, alam ko yung style ni Bato eh. Pakinggan niya. Kahit hindi nga tungkol sa AFP ang kanyang hinihiring. Dati yung hinihiring si Teves, di ba? Pakinggan niya lahat nang nandun. Yun ang style ni Bato eh. Okay? Magtanong siya ng tanong ng mga question, i-analyze ni Bato kung gaano ka-credible yung mga pinagsasabi. Itong si Tulfo, gusto niyang gusto niyang perpekto yung mga sagot na nung nakita niyang hindi nagkatukma-tukma yung mga reasoning, nagalit na siya. Okay? Hindi mo man lang sinabihan si Raffy Tulfo, dapat sana nagprangka ka kay Bato na
Kasi yung word kasi na bini-baby eh. Oh, doon iprangka mo yan kay Bato. Nag-walk out ka eh. Ako si PNP. Ako lang, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi niya raw matanggap ang akusasyon ni Tulfo at nainsulto sa walkout. Kasi itong si Bato de la Rosa, meron itong nalalaman tungkol sa AFP. Sitwasyon ng PNP, yung mga kapulisan natin. Alam niya. Kasi dati siyang nandyan. That's why he understands kung ano yung mga hinanaing ng PNP rin. Si Tulfo, he will never understand that one because hindi niya na-experience ang naging pulis. Di ba? Oh. Kasi nung pinanood ko ito, meron kasing mga tungkol sa warrant of arrest na total exemption raw yun ng magbigay ka ng warrant of arrest na nakasibilyan yung mga pulis. Kasi naman kung mag-uniform ka, yung siniserbahan mo ng warrant, makaalam na you are coming. Di ba? Kung let's say, yung binigyan mo ng warrant ay nandun sa sulok ng squatters area, meron pang makapagsabi na ang pulis dumating na kasi magsiserve ng warrant. So may chance pa yung siniserbihan ng warrant makaalis, di ba? So tama yung analysis ni Bato rito na merong exemption. Okay? Kung magsiserve ka ng warrant, ang pulis raw ay mag-civilian para hindi malaman na pulis kayo na magsiserve ng warrant. Di ko lang alam bakit hindi naintindihan ni Tulfo yung some of the kanilang mga pagdidebate dyan, na si Senator Bato de la Rosa lang ang nakaintindi dahil dati siyang pulis. Okay? Hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Hindi na bumalik Grabe. sa pagdinig si Tingnan mo ha. Senator Bato de la Rosa talaga, ipinakita niya, alam niya na maririnig ito ni Tulfo. Kung sa Bisaya pa, nisukol gyud si Bato de la Rosa. Kahit si Senator Tulfo ka pa, wala akong paki sa'yo. Yan ang sabi ni Bato. Naiinsulto lang siya dahil dati siyang pulis. Naiinsulto para sa kanya na mumurahin mo ang kapulisan, Raffy Tulfo. Ito, mga pulis ito. Nagbuhis ito ng buhay. Di ba? So, yun ang ibig sabihin ni Bato. Okay? Dapat, i-handle natin ito professionally. Huwag kang magsisigaw-sigaw, mumurahin mo. Huwag. Kung may palpak sila, paparusahan natin. Pero, irerespeto rin natin ang the way natin i-handle sa kanila. Kahit nga, merong suspect na nagshutay ng tao, di ba? Kung ating mapapansin, yung kapulisan nga, hindi nga nila bubugbugin yung mga suspect na kahit nga sobrang laki ang kanilang di ba? Hindi nga binubugbog. Korte lang ang maghahatol sa kanila. Kaya nga, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.